Magandang araw mga ka-anime TV recaps. Paano kung isang araw ay bigyan kayo ng pagkakataong mag-wish sa isang fallen star at magkatotoo, gaano kahalaga ang wish na ito sa iyong buhay? Sa episode na ito, ating susundan ang kwento ng isang binatilyo na nagkaroon ng pagkakataong mag-wish sa isang fallen star. Ang simpleng hiling na ito ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa kanyang buhay at relasyon sa kanyang pamilya. Ating matutunghayan kung paano ang kanyang wish ay naging sanhi ng magagandang pagbabago ngunit nagdulot din ng mga pagsubok at aral. Ngunit tandaan, ang bawat wish ay may kaakibat na responsibilidad at maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang kaganapan. Sa kwentong ito, makikita natin kung paano hinarap ng bida ang mga hamon at ang kanyang paglalakbay upang maipakita ang tunay na halaga ng pag-ibig, sakripisyo, at pagrespeto sa kanyang mga magulang. Isang binatang lalaki ang nagmamadaling tumakbo sa ospital. Habang naghahabol ng hininga, sinalubong siya ng doktor at ipinaliwanag ang kalagayan ng kanyang ina. "Anak," sabi ng doktor, "ang iyong ina ay may sakit na sa loob ng 20 taon, simula pa noong siya ay dalaga. Tinitiis niya ang araw-araw na sakit at umaasa lamang sa gamot para makatulog sa nakalipas na 5 taon. Nakipagtalo ang binata, hindi matanggap ang mga naririnig. Ngunit, patuloy ng doktor, mayroon na lamang siyang 1 buwan para mabuhay. Bilang anak, alam kong napakasakit nito, kaya sulitin mo ang natitirang mga araw niya. Gawin mo itong makabuluhan para sa inyong dalawa." Walang magawa ang binata kundi umiyak, ngunit sa kanyang pag-iyak, pumasok din sa kanyang isipan ang mga alaala ng kanyang ina, mga alaala na nagpaalala sa kanya ng mga pagkukulang niya. Naalala niya ang pagkakataong binilhan siya ng jacket ng kanyang ina na itinapon niya dahil hindi daw ito bagay sa kanya. Naalala rin niya ang mga panahon na kailangan niya ng gamot ngunit inuna pa niya ang laro kaysa sa sakit na nararamdaman niya, at ang panahon na wala na siyang pera, ngunit humingi pa siya ng sobrang pera sa kanyang ina para magyabang sa kanyang mga kaibigan. Kahit anong isipin niya, kahit anong pag-alala, napabayan niya ang huling tungkulin niya sa buong buhay niya. Kung alam niya noon pa, gagawin niya ang lahat para sa kanyang ina. Ang kwento ng binatang ito ay isang paalala sa atin na mahalaga ang bawat sandali na kasama natin ang ating mga magulang. Huwag nating hintayin ang oras na huli na ang lahat bago natin ipakita ang ating pagmamahal at pasasalamat sa kanila. Ipakita natin ang ating malasakit at pagsusumikap upang mapanatiling masaya at malusog ang ating pamilya. Habang umiiyak ang binata, biglang lumitaw ang isang matandang lalaki. Sinabi ng matanda, "Binata, gagawin mo ba ang lahat para sa iyong ina? Kahit ang kapalit nito ay ang natitira mong buhay." Nagulat ang binata sa narinig at agad na sinubukang hawakan ang matanda. Laking gulat niya nang hindi niya mahawakan ang matanda. Dito napagtanto ng binata na hindi isang mortal na tao ang matanda. Ipinaliwanag ng matanda, "Narito ako upang tuparin ang hiling ng isang tao. Ang iyong ina ay hindi na mabubuhay pa. Ngunit may isa akong alok. Kung papayag ka sa kontratang iaalok ko, mabibigyan ko ng panibagong buhay ang iyong ina na tatagal ng 44 na taon. Ngunit kapalit nito, mababawasan ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Sa ngayon, ikaw ay 22 taong gulang at mabubuhay ka pa sana hanggang 66 na taong gulang. Ngunit kung pipirmahan mo ang kontrata, ang buhay mo ay mababawasan upang bigyan ng buhay ang iyong ina." Habang papaalis na ang matanda, napagtanto ng binata na kung hindi niya gagawin ito, pagsisisihan niya ito habang buhay. Kaya't pumayag siya at pinirmahan ang kontrata. Pagkatapos ng pirmahan, kinuha na ng matanda ang 44 na taon mula sa buhay ng binata. Biglang nagising ang binata at agad na pumunta sa salamin upang tingnan ang kanyang mukha. Sabi niya sa sarili, "Isa pala itong panaginip." Ngunit biglang bumukas ang pinto at nagulat ang binata sa kanyang nakita. Ang kanyang ina ay nabuhay at mukhang dalaga na. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano muling nabuhay ang aking ina. Nagustuhan niyo ba ang unang kwento ng ating anime recap? Paki-comment sa baba, Part 2.